Isang bilyonaryo ang nahuli ang kanyang driver na sumasayaw kasama ang kanyang paralitikong anak na babae. Ang nangyari pagkatapos noon ay nagpaiwang sa lahat. Tigilan mo yan ngayon din! Umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo Mendoza sa buong mansyon na parang isang biglaang bagyo. Nakatayo siya ng matigas sa gilid ng sala. Nakapulupot ang mga kamao sa kanyang tagiliran. Nakatitig sa tanawin na agad, nagdulot ng matinding galit sa kanya. Ang kanyang anak na si Maricel, 8 taong gulang lamang, ay nakaupo sa kanyang wheelchair sa gitna ng silid. May ngiti sa labi na matagal na niyang hindi nakita. Sumasayaw sa tabi niya si Alejandro Soriano, ang lalaking inarkila ni Ricardo bilang driver. 3 linggo lang ang nakalipas. Ang 32 anyos ay banayad ang galaw. Sumusunod sa malumanay na tugtog ng Brazilian music mula sa kanyang telepono. Mahinahong hawak niya ang maliit na kamay ni Maricel, umiikot ng dahan-dahan habang si Maricel ay pumapalakpak, tumatawa na may kasiyahan na nawala mula nang mangyari ang aksidente. "Ano ba ang ginagawa mo sa anak ko?" sigaw ni Ricardo habang palapit kay Alejandro. Tumigil kaagad si Alejandro sa paggalaw at binitawan ng kamay ni Maricel. Nawawala ang ngiti ni Maricel, pinalitan ng malalaking mata ng takot at pagkalito. Nanatiling kalmado si Alejandro, itinaas ng bahagya ang mga kamay na parabang nagpapakita na wala siyang masamang intensyon. "Ginoo Mendoza, maaari kong ipaliwanag," sabi niya ng mahinahon. "Ipaliwanag?" pumutok si Ricardo, matalim at malamig ang tono. "Ikaw ay driver. Inarkila kita para magmaneho, hindi para anuman to." Galit niyang itinuro ang teleponong patuloy pa rin ang tugtog. "Patayin mo yan," utos niya. Nagsimulang manginig ang mga labi ni Maricel habang tahimik siyang umiiyak. Agad kinuha ni Alejandro ang telepono at pinatigil ang musika. Ang biglaang katahimikan sa silid ay naging mabigat at nakakabigla. Tumingin si Ricardo sa anak, pagkatapos ay kay Alejandro. May kakaibang bigat sa dibdib niya, isang damdamin na hindi niya ganap na maintindihan. "Tatay, pakiusap," bulong ni Maricel habang umiiyak. "Tinuruan niya lang akong sumayaw, tulad ng ibang mga bata." "Huwag kang sasayaw," utos ni Ricardo. Lumabas ang mga salita bago niya mapigilan. "Nasa wheelchair ka, Maricel. Kailangan mong tanggapin yan." Hindi natitinag si Alejandro. Nakatayo siyang tahimik, walang galit sa mukha, kundi may isang bagay na mas malalim, isang bagay na parang pag-unawa. At sa isang sandali, naramdaman ni Ricardo ang isang kakaibang kirot, na parabang nakikita ni Alejandro ang likod ng pader ng galit na itinayo niya sa sarili. Pagkatapos, sa isang malambing na tinig na may halong accent na hindi napansin ni Ricardo dati, nagsalita si Alejandro. "Pwede po ba tayong mag-usap ng pribado, Ginoo Mendoza?" "Walang pag-uusapan," utos ni Ricardo ng mariing-mariin. "Ihanda mo ang gamit mo, tapos na ang trabaho mo dito." Dahan-dahang tumango si Alejandro, ngunit bago umalis, huling tumingin siya kay Maricel. "Tandaan mo ang sinabi natin tungkol sa mga paru-paro, maliit," bulong niya. "May mga lumilipad ng kakaiba, pero lumilipad pa rin sila." Habang papalabas si Alejandro, binantayan siya ni Ricardo ng mabuti. Hindi tila nagulat o naiinis ang lalaki. Sa katunayan, kumilos siya ng kalmado. Halos parang inaasahan niya ito. Nakakabagabag yun kay Ricardo nang higit pa sa inaasahan niyang aminin. Lumiko siya kay Maricel na muling umiiyak at lumuhod sa tabi niya, pilit na inaaliw gamit ang mga salitang walang laman. "Bakit mo siya pinatapon?" iyak ni Maricel. "Pinaramdam niya sa akin na hindi ako iba." Walang sagot si Ricardo. Sa loob ng 6 na buwang, mahigit mula ng aksidente na nag-alis sa kakayahan ni Maricel na lumakad, gumastos siya ng malaki para sa mga nangungunang therapist, doktor at eksperto. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapagpangiti sa anak hanggang dumating si Alejandro.
Ngayon, habang pinapanood niyang pinupunasan ni Maricel ang mga luha gamit ang likod ng kamay, nagsimulang magtanong si Ricardo kung nagkamali siya ng husto. Mayroong isang bagay kay Alejandro, isang kakaibang bagay na paulit-ulit na sumisingit sa isip ni Ricardo. Talaga bang isang driver lang ang pinatalsik niya? Kung ang kwentong ito ay kumikilig sa iyong puso, siguraduhing mag-subscribe. Dahil ang matututunan ni Ricardo tungkol kay Alejandro ay susubok sa lahat ng kanyang alam, hindi lang tungkol sa driver kundi pati sa kanyang sarili. 3 araw na ang lumipas mula nang umalis si Alejandro at ang dating masiglang Mansyon Mendoza ay muling lumubog sa malamig at walang buhay na katahimikan. Pinagsikapan ni Ricardo ang trabaho, sinasabi sa sarili na tama ang kanyang desisyon. Hindi niya pwedeng hayaang may magsamantala sa marupok na kalagayan ng kanyang anak. Ngunit hindi sumusunod sa plano si Maricel. Ayaw niyang lumabas ng kwarto, hindi kumakain at umiiyak tuwing may sasakyang pumapasok sa driveway na umaasang si Alejandro na ang bumalik. Pati ang mga therapist niya ay nagsabi ng ganap na pagtanggi. Hindi siya nakikipag-ugnayan, hindi gumagalaw, hindi ngumingiti. "Tatay, bakit hindi na bumabalik si Alejandro?" Tanong niya sa 10 beses ng umaga, ang mga luha ay nagpapanid sa unan. "Nabanggit na natin yan, anak," sagot ni Ricardo habang inaayos ang kurbata, sinusubukang panatilihing mahigpit ang tono. Hindi siya ang tamang tao para dito. May mahalagang pulong siya kasama ang mga namumuhunan mula Japan na hindi pwedeng ipagpaliban kahit pa may bagyong emosyonal sa bahay. Pero naiintindihan niya ako, bulong ni Maricel habang nililihis ang mukha. Samantala sa kabilang bahagi ng bayan, nakaupo si Alejandro Soriano sa isang simpleng kusinang may maliit na mesa sa isang maliit na apartment. Sa harap niya ay isang laptop. Masyadong advanced para sa inaasahan ng sinuman mula sa isang simpleng driver. Ang screen ay nagpapakita ng mga email thread sa Ingles, Pranses at Portuhes. Hindi ito mga simpleng palitan lang, ito ay mga detalyado, matalino at profesional. Tinig ng telepono ang tumunog. "Dr. Soriano?" Tanong sa Pranses. "Nais kumpirmahin ng universidad ang iyong lektura tungkol sa neuroplasticity sa susunod na linggo." "Kailangan kong ipagpaliban iyon," sagot ni Alejandro. Nasa Pranses pa rin, nakatuon ang mga mata sa isang maliit na larawan na nakadikit sa tabi ng screen. Larawan ito ni Maricel, kinuhanan ng tahimik sa isa sa kanilang mga sesyon sa pagsayaw. Hindi lang ito simpleng hindi pagkakaintindihan. Isa itong masalimuot na bagay, isang bagay na nangangailangan ng pansin. Hindi kailanman naglaan ng oras si Ricardo Mendoza upang maayos na imbestigahan kung sino talaga si Alejandro Soriano. Kung ginawa niya iyon, matutuklasan niya ang isang katotohanang ibang-iba sa kanyang inaakala. Ang lalaking inarkila niya bilang driver ay hindi lang basta magalang at mahinahong tuper. May PhD si Alejandro sa neuroscience mula sa Sorbonne, isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa Europa. Ang kanyang focus, music at movement therapy para sa mga batang dumaranas ng neurological trauma. Nasa landas siya patungo sa isang matagumpay na akademikong kinabukasan sa Paris. Hanggang sa may nangyaring trahedya at iniwan niya lahat. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. May isang lihim na ugnayan, isang bagay na hindi matutuklasan ng kahit anong background check. Ang koneksyon ni Alejandro sa pamilyang Mendoza ay mas matagal pa kaysa sa naisip ni Ricardo. Noong umaga na iyon, habang pilit na nilalabanan ni Ricardo ang tunog ng pag-iyak ni Maricel, pumasok sa opisina ang kanyang assistant na si Nestor, halatang balisa. "Ginoo Mendoza," sabi niya, nakatingin sa tablet, "may isang kakaibang bagay na dapat mong malaman. Ang driver na pinatalsik mo, hindi siya nagprotesta, hindi siya humingi ng reference, ni hindi nag-react, parang wala siyang pakialam." Nakulubot ang noo ni Ricardo. Nakakabagabag ang kakaibang kalmadong yon mula pa sa simula. "Eh ano?
Baka may iba na siyang trabaho na nakahanda. Iyan mismo ang problema, sir, sagot ni Nestor. Mas pinag-aralan ko pa siya. Napakataas ng kanyang pinag-aralan. Marunong siyang magsalita ng 4 na wika at nagtrabaho siya sa maraming ospital sa Europa, lalo na sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Isang matinding buhol ang sumikip sa sikmura ni Ricardo. Bakit hindi ako nasabihan tungkol dito agad? Tanong niya ng mariin. Hindi ka humiling ng kompletong background check, paliwanag ni Nestor. Sinabi mo lang na kailangan mo ng driver para sa anak mo. Medyo naalala ni Ricardo ang interview noon. Inirekomenda ng mataas si Alejandro ng ahensya. Inasahang profesional at may karanasan sa pamilya. Akala ni Ricardo, karanasan bilang driver iyon. Mali siya. Pagkatapos ng tanghali, umuwi ng mas maaga si Ricardo kaysa dati. Natagpuan niya si Maricel tulad ng iniwan niya, nakayuko sa kama, tahimik na nakatitig sa bintana. Ngunit ngayon siya ay bumubulong. Sino ang kausap mo, anak? Tanong niya ng mahinahon. Ang mga paru-paro, sagot niya, hindi iniiling ang ulo. Sabi ni Alejandro, may mga paru-paro na iba ang paglipad, pero lumilipad pa rin sila, gaya ko. Natungga si Ricardo. Iyon ang huling sinabi ni Alejandro bago umalis. Hindi lang iyon nakakaaliw, may kahulugan iyon para kay Maricel. Isang makapangyarihang bagay. Pagdating ng gabi, nang tuluyan nang nakatulog si Maricel, pumunta si Ricardo sa garahe. Dati, madalas niyang makita si Alejandro roon, nililinis ang sasakyan habang humuhuni ng mga Brasilianong kanta ng mahina. Ngayon, tahimik ang lugar, walang tao, ngunit may isang bagay sa upuan ang pumukaw ng pansin ni Ricardo. Isang maliit na leather folder. Kinuha niya ito, inaasahang may mga karaniwang dokumento, marahil mga insurance form o personal na papeles. Ngunit sa loob, may mga medikal na artikulo tungkol sa paralysis sa mga bata, pananaliksik tungkol sa music therapy at ang pinakakagulantang isang set ng handwritten notes na may label na SB. Maricel Mendoza, hindi ito mga ordinaryong tala, profesional, detalyado at puno ng mga pananaw tungkol sa kanyang kalagayan, higit pa sa dapat malaman ng isang simpleng driver. May mga diagram ng therapy exercises, mga sequence ng musika na iniakma sa kanyang mobility at buong plano ng paggamot na nakaayos para sa mga susunod na buwan. Sa ilalim ng folder, nakita ni Ricardo ang isang larawan, isang binatang nakaputing medikal na Amerikana ang nakatayo sa tabi ng isang babaeng may kulay blonde na buhok sa kama ng ospital. Parehong nakangiti, ang mga mata niya, maliwanag at bughaw, ay hindi maikakaila. Siya ay si Isabela, ang yumaong asawa niya. Ang babaeng namatay sa aksidente ng sasakyan na nag-iwan kay Maricel sa wheelchair. 6 na taon ang nakalipas ang litrato. Sa likod nito, sa malumanay na sulat ng Pranses, Dr. Alejandro Soriano, espesyalista sa pediatric neurological trauma, paggamot kay Isabela Mendoza. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo, dumampi ang katotohanan na parang isang alon. Hindi basta-basta pumasok si Alejandro sa kanilang buhay. Kilala niya si Isabela, siya ang nagpagamot sa kanya. At ngayon, 6 na taon ang lumipas, dumating siya ng kailanman ay higit na kailangan ni Maricel. Lahat ng malamig na salita, mga insulto, kawalan ng tiwala, tinanggihan ni Ricardo ang isang lalaking maaaring siya lamang ang makakatulong ng tunay sa kanyang anak. Hindi siya mananakop. Siya ay manggagamot, tagapangalaga at pinaalis siya ni Ricardo. Kinabukasan, hindi makapag-concentrate si Ricardo sa kahit ano. Dumaan ng mga pulong nang hindi niya namamalayan. Habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang larawan ni na Isabela at Alejandro, may tanong na umiikot sa isip niya. Totoo bang isang pagkakataon lang ito? Paano napunta ang doktor na minsang nagpagamot sa asawa niya sa kanilang bahay nang bumagsak ang mundo ni Maricel? Parang imposible. Kinansela niya lahat ng mga appointment at kinausap si Nestor.
Kumuha ka ng private investigator, utos niya. Gusto ko ng kompletong profile ni Alejandro Soriano, lahat ng dokumento, trabaho, at bawat hakbang niya sa nakalipas na 15 taon. Sir, pwede ko bang malaman bakit ito kailangan? Tanong ni Nestor na halatang nabigla. Itinaas ni Ricardo ang kupas na larawan dahil ang lalaking pinatalsik ko ay hindi siya ang inakala ko at kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Samantala, sa kwarto ni Maricel, lumalala ang sitwasyon. Tumigil siyang kumain, hindi na nagsasalita, nagkaroon ng bahagyang lagnat, ngunit walang medikal na paliwanag ang mga pagsusuri. Pumikit siya buong sesyon, sabi ng physical therapist na may pag-aalala. Parang sumuko na siya. Pagkatapos, tahimik na sinabi ni Dr. Sanchez, ang family pediatrician, matapos ang eksaminasyon, hindi ito pisikal, emosyonal ito. Parang nawala na ang kanyang hangaring mabuhay. Minsan, kapag ang mga bata ay dumaranas ng trauma, nakakabuo sila ng napakalalim na emosyonal na ugnayan. At kapag bigla itong naputol, ang pinsala ay maaaring higit pa sa nakikita ng mata. Seryoso ba kayong sinasabi na ang anak ko ay may sakit dahil pinatalsik ko ang driver? Galit na tanong ni Ricardo, halong pagkabigla at inis ang tono. Sinasabi ko, mahinahong tugon ng pediatrician, na maaaring hindi mo lubos na naunawaan ang papel ng lalaking ito sa paggaling ng iyong anak. Noong hapon na iyon, dumating sa inbox ni Ricardo ang isang kumpidensyal na ulat mula sa ahensya, secured at naka-encrypt. Pumasok siya sa opisina at sinimulang basahin. Sa bawat linya, unti-unting naglaho ang imahen niya kay Alejandro Soriano. Nagtapos si Alejandro ng medisina sa University of São Paulo. Pagkatapos ay lumipat sa France upang mag-specialize sa pediatric neurology. Sa loob ng 6 na taon, nagtrabaho siya sa Necker Enfants Malades sa Paris, ang parehong ospital kung saan nag-intern si Isabela, asawa ni Ricardo, ngunit may mas marami pa. 3 taon na ang nakalipas, naranasan ni Alejandro ang isang matinding trahedya. Ang kanyang anak na babae, si Luna, na 5 taong gulang lamang, ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan na kahawig ng nangyari kay Maricel. Pagkatapos ng trahedyang iyon, iniwan ni Alejandro ang tradisyonal na medisina. Nagsimula siyang mag-explore ng pagpapagaling gamit ang musika at galaw. Lumilikha ng mga makabagong, di-tradisyonal na therapy para sa mga batang may trauma. Kasama sa ulat ang mga medikal na publikasyon na isinulat ni Alejandro, mga sipi mula sa mga prestihiyosong internasyonal na journal, at saka isang bagay na tumama kay Ricardo na parang suntok sa dibdib. Isang panayam sa pahayagan, 2 taon na ang nakakaraan. Sa panayam, sinabi ni Alejandro, "Inilaan ko ang aking buhay sa paghahanap ng mga batang tulad ni Luna, mga batang nagdusa at nawalan ng liwanag. Nais kong tulungan silang ngumiti muli." Nanginginig ang kamay ni Ricardo habang kinuha niya ang telepono at tinawagan ang numerong dati niyang na-save pero nakalimutan. Matagal itong tumunog bago sumagot ang kalmadong boses ni Alejandro. "Alam ko na siguro," sabi ni Alejandro, "hindi na naghihintay ng bati." "Bakit hindi mo sinabi kung sino ka talaga?" tanong ni Ricardo, puno ng guilt at kalituhan. "Dahil mga katulad mo ay hindi nag-aarkila ng dating doktor para magmaneho ng kotse," sagot ni Alejandro. "Driver lang ang hinahanap ninyo at kailangan ni Maricel ng taong malapit sa kanya nang hindi nagdudulot ng ingay o inaasahan." "Ingay?" galit na tanong ni Ricardo. "Anong laro ba yan ang nilalaro mo sa pamilya ko?" Napabuntong hininga si Alejandro sa kabilang linya. "Dumating si Isabela, ang asawa mo, sa akin 6 na buwan bago ang aksidente. Nagsasaliksik siya ng alternatibong paggamot para sa pediatric paralysis. Dahil natanggap na niya ang diagnosis." Naging maputla si Ricardo. "Anong diagnosis?"
May genetic na indikasyon, mahinahong sagot ni Alejandro. Isang bagay na maaaring makaapekto sa motor function ni Maricel sa hinaharap. Gusto ni Isabela na maging handa. Pinakiusapan niya akong maghanda ng preventive treatment plan at pinangako niya na kung kakailanganin ni Maricel ang tulong, nariyan ako. Parang bumigat sa isip ni Ricardo ang mga salita. Isang lihim, isang planong hindi niya alam na umiiral, isang pangakong ginawa dahil sa pagmamahal at pagtitiwala. Sinungaling ka, bulong ni Ricardo kahit kulang ang kumpiyansa ng boses. Hindi ako, sabi ni Alejandro, nasa huling habilin niya, marahil ay hindi pinansin ng inyong legal team bilang pag-aalala ng isang mapag-alagang ina. Mabilis na binuksan ni Ricardo ang digital na kopya ng huling habilin ni Isabela sa laptop. Naroon ito, pahina si Damnaest. Sa kaso ng neurological trauma o paralysis na kinasasangkutan ng aming anak na si Maricel, inirerekomenda kong kontakin si Dr. Alejandro Soriano, isang espesyalista sa traditional na therapy. Maaaring kakaiba ang kanyang mga pamamaraan, ngunit epektibo ito kung saan pumapalya ang iba. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Ricardo, walang hininga. Biglang pumasok si Nestor, may daladalang folder. Sir, may isa pa po kayong kailangang makita. Nasa loob ang mga record, mga bayad na ginagawa ni Isabela sa loob ng maraming taon. Buwanang paglilipat sa isang rehabilitation clinic sa Paris. Isang klinika kung saan si Alejandro ay consultant. Patuloy pa rin ba siyang binabayaran, bulong ni Ricardo? Hindi niya siya binabayaran, sagot ni Nestor ng mahina. Nag-i-invest siya sa isang safety net, isang pangangalaga na maaaring kailanganin ni Maricel balang araw. Hindi kami binabantayan ni Alejandro, sir. Naghihintay siya, naghihintay sa tamang pagkakataon upang makatulong. Doon na naging malinaw kay Ricardo ang lahat, ang kapal ng mukha, ang mga maling akala, ang malupit na pagtanggi sa isang lalaking nagsakripisyo ng lahat upang gampanan ang pangakong ibinigay sa isang babaeng wala na. Higit pa rito, ginawa niya ito sa harap ng kanyang anak, pinaghiwalay ang tanging tao na nakapasok sa puso nito. Muling kinuha ni Ricardo ang telepono at tumawag. Kailangan kong bumalik ka, sabi niya. Hindi ganun yan gumagana, sagot ni Alejandro ng kalmado. Hindi ako basta pwedeng tanggalin at kunin lang na parang empleyado. Kaya ano ang gusto mo? Gusto kong itigil mo ang pagtrato sa paggaling ng anak mo na parang isang negosyo. Gusto kong aminin mong hindi mo alam ang pinakamainam para sa kanya. At higit sa lahat, gusto kong humingi ka ng tawad, hindi sa akin kundi sa kanya. Huminga ng malalim si Ricardo, nilulunok ang kanyang pride. At kapag ginawa ko iyon, baka siguro lang may pagkakataon pang maging masaya si Maricel. Habang tahimik na nakatayo si Ricardo, sinusubukan niyang tanggapin ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. May lumabas na notifikasyon sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sinabi ni Maricel na ipasa ko ito sa iyo. Naka-attach ang isang maikling video clip. Dito, nakaupo si Maricel sa wheelchair sa isang tila maaliwalas na therapy room. Malumanay ang tugtog sa background. Ngumiti siya ng maliwanag, tunay na saya, habang inaalay niya ang mga braso sa ritmo ng musika. Bagaman hindi gumagalaw ang mga binti, bahagyang umuuga ito, sumusunod sa tugtog. Hindi maikakaila ang kanyang kaligayahan. Muling buhay siya. Munting lumitaw si Alejandro sa sulok ng video, dahan-dahang ginagabayan ang mga galaw ni Maricel gamit ang parehong kalmadong pasensya na palagi niyang ipinapakita. Maikli lang ang mensahe na kasama ng video pero tumama ito na parang kidlat. Nag-record siya nito nung nakaraang linggo nung naniniwala pa siyang mas mahal mo siya kaysa sa iyong sariling pride. Natungga si Ricardo. Ang isang pangungusap na yon ay nagsabi ng higit pa kaysa sa anumang ulat, anumang diagnosis o anumang opinyon ng eksperto. Hindi lang siya nawalan ng empleyado. Nawalan siya ng isang mas mahalaga, ang tiwala ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi siya sigurado kung kailan niya iyon muling makakamtan.
Ngunit habang pinapanood niya ang video ng paulit-ulit, may nagbago sa loob niya. Hindi ang pangangailangang ayusin o kontrolin, ngunit isang bagong uri ng determinasyon, isang tahimik na kahandaang makinig, matuto, marahil hindi pa huli ang lahat upang maging ama na tunay na kailangan ni Maricel. Sa kabilang dako ng bayan, dahan-dahang inilagay ni Alejandro ang kanyang telepono sa mesa at tumingin sa framed photo sa tabi nito. Ang kanyang anak na si Luna nakangiti habang nakaupo sa rocking chair bago ang aksidente. "Isa pa, anak ko," bulong niya. "Tutulungan pa natin ang isa." Gabing iyon, nagmaneho si Ricardo sa buong lungsod, hawak pa rin ang ulat sa kamay. Natagpuan niya si Alejandro sa balkonahe ng kanyang simpleng apartment. Nagbabasa ng isang nobelang Pranses, parang inaasahan na ang sandaling ito. "Iniksyon-trang ito mo," sabi ni Ricardo, matalim ang boses habang umaakyat sa hagdan. Mula pa noong simula, isinara ni Alejandro ang libro kalmado tulad ng dati at tinuro ang upuan sa tabi niya. "Umupo ka, Gino Mendoza. Panahon na para mag-usap tayo bilang dalawang taong labis ang pagmamalasakit sa iisang bata." "Hindi," sagot ni Ricardo ng matalim. "Nagsinungaling ka. Ginamit mo ang alaala ni Isabela upang tuparin ang pangakong ginawa ko sa kanya," sagot ni Alejandro ng matatag. "Isang pangakong hindi mo alam na pinakiusapan niya akong gampanan." Ibinato ni Ricardo ang ulat sa mesa. "Alam ko na ang lahat tungkol sa anak mo, si Luna, tungkol sa pagtalikod mo sa medisina at tungkol sa paggamit mo ng ibang bata para punan ng puwang na iniwan niya." Tumigang si Alejandro pero hindi niya itinanggi. "Tama ka. Bawat batang tinutulungan ko ay nagdadala kay Luna pabalik sa akin kahit sandali lang. Ngunit kung iniisip mo na ibig sabihin nito ay hindi ko mahal si Maricel, mali ka." Nagsimulang magprotesta si Ricardo, ngunit pinutol siya ni Alejandro. "Dumating si Isabela sa akin dahil alam niyang hindi mo matatanggap ang anumang hindi pasok sa ideya mo ng tamang paggamot. Alam niya ang kontrol na gusto mo, ang paghahanap mo ng siyentipikong solusyon sa emosyonal na sugat. Kaya hiniling niya na manatili ako sa dilim, maghintay, tulungan ang anak mo kahit nangangahulugan ito ng pagpapanggap na iba ako." Inabot ni Alejandro ang isang lumang liham sa kabilang dulo ng mesa. Sinulat niya ito para sa iyo. Sinabi niyang, "Ibigay ko lang kapag tamang panahon na." Agad na nakilala ni Ricardo ang sulat kamay. Sumikip ang kanyang lalamunan habang binubuksan ito at binabasa ng malakas. "Ricardo, kung hawak mo ang liham na ito mula kay Alejandro, nangangahulugan na kailangan niya ang anak natin at tinatanggihan mo iyon, pakiusap, tigilan mo na ang pagpapagamot kay Maricel. Mahal mo siya, hayaan mong tumulong si Alejandro, nawalan siya ng anak niya pero kaya niyang iligtas ang atin." Nalagas ang luha sa mukha ni Ricardo. "Bakit hindi mo sinabi ito mula sa simula?" tanong niya. "Dahil hindi ka pa handang marinig ito," mahinahong tugon ni Alejandro. "Kailangan mo munang makita siyang ngumiti muli upang maintindihan na ang paggaling ay hindi palaging kontrolado o nabibili." Biglang tumunog ang telepono ni Ricardo. Si Carla, ang nurse. Nanginginig ang boses. "Ginoo Mendoza, pakiusap. Kailangan mong umuwi ngayon din. Si Maricel po yan. Lumabas siya ng kama. Sinusubukan niyang lumakad at ayaw siyang itigil hanggang dumating si Alejandro." Tumigil ang tibok ng puso ni Ricardo. "Uwi na ako," sabi niya. "Kasama mo ako." Dahan-dahang tumayo si Alejandro. "Hindi bilang empleyado mo," sabi niya, "bilang doktor ni Maricel, bilang taong pinagkatiwalaan ng asawa mo, at bilang taong hindi papayagang tratuhin ng hindi patas dahil lang sinubukan niyang protektahan ng isang bata." Habang nagmamaneho sila sa tahimik na mga kalye, sa wakas ay ipinahayag ni Ricardo ang tanong na bumabagabag sa kanya ng ilang araw. "Ano ba talaga ang gusto mo sa akin?"
Diretsahang sagot ni Alejandro. Gusto kong itigil mo ang pagtingin sa kulay ng balat ko bago mo makita ang aking kakayahan. Gusto kong maintindihan mo na ang pagiging Brazilian o ang pagiging driver mo sa akin ay hindi nangangahulugang hindi ako kwalipikado. At gusto kong aminin mo ang isang masakit na katotohanan. Binayaran mo ang pinakamahuhusay na therapist sa mundo sa loob ng 6 na buwan, pero ang tanging tao na tunay na nakatulong sa anak mo ay ang pinatalsik mo dahil hindi siya tugma sa ideya mo kung ano ang itsura ng doktor. Mas tumama ang katotohanan kaysa anumang file na nabasa niya. Hindi lang niya mali ang paghusga kay Alejandro. Bulag siya sa sarili niyang mga pagkiling. Pagdating nila sa mansyon, nakita nila si Maricel sa hallway. Mahigpit na hinahawakan ang kanyang wheelchair. Nanginginig ang mga hubad niyang paa habang unti-unting nagtutulak ng sarili. Isang nanginginig na hakbang bawat pagkakataon. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi, pero hindi siya tumigil. Maricel! Mabilis na tumakbo si Ricardo sa kanya, natatakot. Ngunit itinaas ni Maricel ang kanyang kamay. "Huwag tatay," sabi niya sa gitna ng iyak. "Kailangan kong ipakita kay Alejandro na hindi ako sumuko. Kailangan kong ipakita sa kanya na sinubukan ko." Lumapit si Alejandro, lumuhod ng dahan-dahan sa harap niya. "Alam ko palagi na kaya mo yan, maliit na paru-paro," bulong niya. "Pero hindi mo kailangang saktan ang sarili para patunayan sa akin." "Babalik ka ba?" tanong ni Maricel, mahinahon ngunit puno ng pag-asa. Tumingin si Alejandro kay Ricardo at sa wakas naunawaan ni Ricardo, hindi ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol sa paggaling, tungkol sa tiwala, tungkol sa pamilya, at tungkol sa pagtanggap sa tulong na hindi niya alam na kailangan niya. Hindi lang ito tungkol sa pride. Ito ay tungkol sa kababaang loob, sa pagtanggap sa mahirap na katotohanang hinusgahan niya ang isang natatanging tao base sa kanyang pinagmulan, kung saan siya nanggaling at sa papel na ibinigay sa kanya. Lumiko si Ricardo kay Alejandro, ang boses niya ay hilaw at nanginginig. "Alejandro," sabi niya, "hindi ko alam kung paano sisimulan ang paghingi ng tawad. Sa mga nasabi ko, sa paraan ng pagtrato ko sa iyo, sa pagpapadala ng aking kayabangan at kamangmangan na naging bulag sa akin." Lunok ng malalim. "Pero kung may paraan pa, gusto kong bumalik ka, hindi bilang driver, bilang doktor na pinagkatiwalaan ng asawa ko, bilang taong nagbalik ng saya sa buhay ng anak ko." Sa unang pagkakataon mula nang mapatalsik, ngumiti si Alejandro. "Babalik ako," sabi niya. "Pero kung ipapangako mo sa akin ang isang bagay." "Anuman," sagot ni Ricardo. "Sa susunod na turuan kita ni Maricel, sumayaw, sasamahan mo kami." Hindi lang siya nangangailangan ng doktor, kailangan din niya ng ama. At doon sa mahabang pasilyo ng isang bahay na matagal nang pinuno ng katahimikan at kalungkutan, nagsimula ang isang magandang bagay. Isang bagong uri ng pamilya ang nabuo hindi base sa panlabas na anyo, hindi sa pride o kayamanan, kundi sa pagmamahal, kapatawaran at katotohanan. Isang pamilyang natutunan ang pinakamahalagang aral, na ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa lahi, estado o titulo, at nagsisimula ang paggaling kapag binuksan natin ang puso at pinapasok ang iba, anumang hitsura nila o saan man sila nagmula. Lumipas ang 2 taon at ang Mansyon Mendoza ay hindi na tila monumento sa pagkawala. Ito'y naging isang lugar ng liwanag. Ang Different Butterflies Project na nilikha sa pakikipagtulungan ni Ricardo Mendoza at Dr. Alejandro Soriano ay lumago bilang isang matagumpay na sentro para sa mga batang may kapansanan na nagsisilbi sa 12 ng pamilyang nangangailangan. Si Maricel, 10 taong gulang na ngayon, ay naglalakad gamit ang mga pamalo at regular na sumasayaw. Ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa mga pasilyo tulad ng musika. Pinupuno ang bawat silid ng buhay. "Tatay," tawag niya isang umaga pumasok sa opisina. "Ngayon,
Ituturo ko sa bagong batang babae kung paano sumayaw. Natatakot siya pero ipapakita ko sa kanya na maganda rin ang pagsayaw habang nakaupo. Ngumiti si Ricardo, naalala ang panahon, 2 taon na ang nakalilipas, na naniwala siyang hindi iyon posible. Si Alejandro ay naging higit pa sa doktor, siya ay pamilya, isang kapatid na hindi niya alam na hinahanap niya. Tuwing nakikipagkita si Ricardo sa mga donor o nagsasalita sa mga okasyon, tapat niyang sinasabi ang totoo. Halos sirain ko ang nag-iisang pagkakataon ng anak ko na gumaling dahil hinusgahan ko ang isang brilliant na tao base sa kanyang pinagmulan. Halos nawala sa kanya ang saya at sa akin din. Sa unang graduation ceremony, ginanap sa malaking bulwagan ng mansyon, 23 batang lumakad, umikot sa wheelchair at sumayaw sa entablado. Natapos nila ang programa at higit sa lahat, natagpuan ang kumpiyansa sa kanilang mga sarili. Lumapit si Maricel sa entablado gamit ang kanyang pamalo at ginampanan ang isang routine na siya mismo ang nag-schedule. Pagkatapos ay lumapit siya sa mikropono. 2 taon na ang nakalipas, inakala kong hindi na ako muling magiging masaya, sabi niya. Ngayon, alam ko, ang pagiging iba ay hindi ibig sabihin na ikaw ay kulang. Ibig sabihin lang nito ay lumilipad ka sa sarili mong espesyal na paraan. Nanonood si Alejandro mula sa unang hanay, ang mga mata niya ay kumikislap. Naalala niya ang pinakaunang sinabi niya kay Maricel. May mga paru-paro na iba ang paglipad, pero lumilipad pa rin sila. Nawala si Ricardo ng ilang kaibigan mula sa kanyang eksklusibong social circle, mga taong hindi matanggap ang kanyang pakikipag-alyansa sa isang doktor mula Brazil. Ngunit ang kanyang nakuha ay higit pa rito, tunay na pamilya, isang misyon at isang bagong pag-unawa sa tunay na mahalaga. Bukas palad siyang nagsalita sa isang pambansang panayam. Ang pagkiling ay hindi lang sugat na ibinibigay natin sa iba. Ito ay bilangguan na ginagawa natin para sa ating sarili. Nang makita ko si Alejandro kung sino siya talaga, hindi ko lang nailigtas ang anak ko. Nailigtas ko rin ang sarili ko. Ang Different Butterflies Project ay patuloy na tumulong sa mahigit 300 pamilya kada taon. Inilathala ni Alejandro ang kanyang pamamaraan sa paggamot online, libre para sa mga therapist at doktor sa buong mundo. At natuklasan ni Ricardo na ang pagbuo ng buhay ay mas kasiya siya kaysa pagbuo ng yaman. Ang mansyon na dati malamig na tagpuan ng dalamhati ay ngayoy puno ng musika, tawa at paggaling. At sa huli natutunan ni Ricardo ito, ang pinakamahusay na sagot sa pagkiling ay hindi galit o katahimikan. Ito ay pagbabago, ang tapang na magtayo ng tulay sa halip na pader. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa iyong puso at nagpapaalala na ang mga himala ay madalas dumating sa hindi inaasahang anyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Dahil ang mga kwentong tulad nito ay nagpapakita ng isang bagay ng higit sa lahat. Walang kulay, estado o hangganan ang kagalingan ng tao. Kailangan lang itong makita